Hello there, kids! I am again your teacher, Grace, and today I know that every one of you is so excited because we're going to start our greatest adventure! Sisimulan natin ngayong araw ang greatest adventure of all! Ito ay ang ating pagsasaliksik, paghahanap at pagkilala sa ating greatest treasure. Ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Oh, ready na ba kayo? Kung ready na ang lahat para sa ating VBS 2025, sisimulan natin ito sa ating tatlong paalala. Oh, kasama ko nga pala ngayon ang aking kaibigan na si Gabriel. Handa na ba kayong makilala siya? Tara! Meron tayong tatlong paalala. First, MAGA focus. Second, MAGA participate. Third, read your Bible. Yay! Thank you so much, Gab! Ayan ha, gaya ng paalala sa atin ni Gab, kailangan mag-focus, mag-participate, at higit sa lahat, basahin ang ating Biblia mamaya para makita natin saan nga ba matatagpuan sa Biblia ang kwento natin ngayong araw. O, hindi ko na patatagalin pa, sisimulan na natin ang ating unang adventure. Ang kwento natin ngayong araw ay matatagpuan sa John chapter 6. Ayan, tandaan, John chapter 6. Oo, bago tayo magsimula, nagugutom ba kayo mga bata? Nawa ay hindi pa. Dahil ang kwento natin ngayong araw ay may kinalaman sa pagkain. Oo, ganito ang nangyari. Unang panahon noon sa Biblia, si Jesus ay kilala ng maraming tao. Hindi lang siya basta kilala. Lagi siyang sinusundan dahil napakadami niyang mga milagro na ginagawa. Sa paglalakbay ni Jesus ay sinundan siya ng napakaraming tao. Sa sobrang dami ng tao, umakyat si Jesus sa bundok. At doon ay may magandang kapatagan. Pinaupo niya ang mga tao at pagkatapos ay siya'y nagturo ng mga magagandang bagay patungkol sa Panginoon at sa kanyang kaharian. Buong araw na nakinig ang napakadaming tao. Sabi sa Biblia, over 5,000 men! Tama kayo, 5,000 mga lalaki ang naitala na kasama nila ng mga panahon na yun. Pero mga bata, lagpas yun sa 5,000 pagkat ang mga babae at ang mga bata ay hindi pa kasama sa bilang. Imagine, napakadaming tao siguro ng mga panahon na yon. Nakinig silang mabuti sa mga pangangaral ni Jesus buong araw. At sa gitna ng panahon na yon, mga bata, tila kumakalam na ang sigmura ng mga tao. Pagkat siyempre, sa layo ng kanilang nilakbay at sa haba ng kanilang mga napapakinggang aral, kahit pa gustong-gusto nila ito, hindi pa rin mapipigilan kapag tumunog na ang ating tiyan. Naranasan niyo na rin ba yun, mga bata? Yung sobrang excited ka at gusto mong maglaro. O hindi naman kaya, gustong-gusto mong mag-aral pero ang sakit ng tiyan ko. Gusto kong kumain. Parang ganun din ang nangyari sa panahon na iyon. Gutom na ang napakaraming tao. Kaya naman, tinawag ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad na si Felipe. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe,
Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Mga bata, sinabi ito ni Jesus upang subukin si Felipe, pagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin upang mapakain ang napakadaming tao. Ano pa kaya ang nangyari? Tingnan natin. Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. At si Felipe naman ay sumagot ng ganito. Kahit na po halagang 200 salaping pilak o 2,000 ay na tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng kahit tigkakaunti man lang. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad, kapatid ni Simon Pedro. Meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Naku mga bata, malaking problema ito pagkat sa napakadaming tao na sumunod kay Jesus at sa kanyang mga alagad, sa gitna ng kapatagan na yun, wala silang makukuhaan ng pagkain. Ngunit, ang isa sa mga alagad, gaya nga ng narinig natin na si Andres, ay may nakitang isang batang lalaki na may dalang 2 isda at 5 tinapay. Oh, naku, mga bata! Ano kaya sa tingin ninyo? Kakasa kaya ang 5 tinapay at 2 isda para sa 5,000 men? O sa higit pa na 5,000 dami ng tao? Tama kayo, kahit ako ay mapapaisip din, hindi ito kakasa. Ngunit, mga bata, tingnan natin kung anong susunod na mangyayari. Meron pong ako 5 tinapay, 2 isda. Mga bata, tingnan natin kung anong susunod na mangyayari. Pinaupo ni Jesus ang napakadaming tao. Madamo doon sa lugar na iyon. Kaya naman, naupo nga ang mga tao. Pagkatapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda mula sa batang lalaki at nagpasalamat sa kanyang Ama sa langit. Ipinagpasalamat niya sa Diyos ang 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga alagad na ipasa ang 5 tinapay at 2 isda. Habang pinagpasapasahan ito at pinaghati-hatian ng mga tao, napansin nila na hindi nauubos ang laman ng basket. Isa itong milagro. Pagkat kada kuha nila ng tinapay, may laman pa rin ang basket. Hanggang sa ang napakadaming tao na mahigit kumulang sa 5,000 ay nakakain at nabusog. Wow! Grabe mga bata! Imagine! Sa pagpapasalamat ni Jesus sa 5 tinapay at 2 isda, ipinagpasalamat niya ito sa Diyos Ama at pagkatapos ay pinagsalusaluhan ng napakadaming tao. Tama kayo, nagkasa at hindi sila nagkulang. Eto pa mga bata, kumain ang mga tao kung gaano nila karami ang gusto kanilang kainin. Oo, sapat at nabusog ang lahat. Patingin nga ako ng itsurang busog. I'm so full. Patingin. Ganyan, busog na busog ang lahat. At pagkatapos,
Tapos, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At ito ang kanyang sinabi. Ipunin ninyo ang mga lumabis nang di ito masayang. Grabe! Pinakolekt ni Jesus o pinatipo ni Jesus ang mga natira pang tinapay at isda para daw hindi ito masayang. Grabe mga bata, hindi ba? Pagkat hindi lang basta kasya, kundi umapaw pa ang pagkain ng mga panahon na iyon. Merong 12 basket or 12 baskets was full of bread and fish na sumobra sa tinipon ng mga alagad na natira mula sa pinaghati-hatian ng napakaraming tao. Mga bata, alam niyo ba na ang pangyayaring ito ay para bang kahalintulad sa minsan pang nangyari doon sa lumang tipan kung saan pinakain ni Yahweh ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto ng mana o ng tinapay. Tinapay na mula sa langit, ipinadala niya upang kainin ng mga tao o ng mga Israelita. Halos ganun din ang nangyari sa mga panahon na ito na ating binabasa. Pinakain ni Jesus ang napakadaming tao. Nagsimula lang ito sa 5 tinapay, 2 isda na ipinagpasalamat ni Jesus sa kanyang Diyos Ama. At mga bata, dahil sa nakitang ito ng mga tao, lahat sila ay namangha sa milagrong ginawa ni Jesus. Kaya naman, ang mga tao ay tila ba gusto na siyang kuyugin at gawing hari ng mga panahon na yon. Alam ito ni Jesus. Kaya naman, siya muna'y umalis mula sa napakaraming tao na ito. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ayan mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating unang kwento sa ating great adventure? Ako rin! Nakakamangha talaga ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba na sa mga susunod na verses ay ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Basahin natin mula sa John chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mula sa verse na ito, John chapter 6 verse 35, makikita natin ang lesson mula sa ating kwento. Si Jesus ang siyang nag-provide ng kanilang kakainin sa mga panahon na yon dahil gutom na ang kanilang pisikal na pangangatawan. Ngunit tulad ng ating physical body, meron din tayong spiritual body. Oo. At ang spiritual body na ito ay ang ating katawan na dapat din nating pakainin. At siyempre, hindi naman tayo makakabili sa tindahan ng spiritual food. Dahil ang ating spiritual food ay ang pagkilala sa ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya naman, bilang paalala, napakahalaga dito sa ating Vacation Bible School, lagi nating babaunin ang mga aral na ating natututunan mula sa Biblia. Tulad ng ating kwento, ipinagpasalamat ni Jesus ang kung ano ang meron sa mga panahon na yon. 5 tinapay, 2 isda. Pagkat alam niya na ang kanyang Diyos sa Ama ang siyang magpapala nito upang mapagkasa at humigit sa sobra pa para sa lahat. Mga bata,
Ang lesson natin ay trust in God. Trust that Jesus is our bread of life. He will provide. Siya ang patuloy na tutugon sa ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating nararamdaman. At siya na rin ang nagsabi na ang sino man na lumapit sa Kanya ay hindi na magugutom o mauuhaw man. Spiritually at gayon din, physically. Ihingi natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Siya'y mabuti at palaging sapat sa ating lahat. At para sa ating memory verse for today na matatagpuan sa John chapter 6 verse 35, here is Gabriel to read us our memory verse for today. John chapter 6 verse 35. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty again. John chapter 6 verse 35. Thank you so much, Gab! Ayan mga bata, ngayon naman ay dadako tayo sa ating second part ng ating VBS 2025 Great Adventure! At sa oras na ito, makikinig tayo kay teacher para sa ating fun activities and games. Magpa-participate ha mga bata? Bago ako tuluyang magpaalam, tayo muna ay sama-samang manalangin. Let's close our eyes and let's pray. Ama naming Diyos na banal, tapat at dakila sa lahat, maraming salamat po pagkat kami po inyong sinamahan sa pag-aaral patungkol sa Jesus is the bread of life. Thank you Lord dahil Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan at Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Dalangin po namin na patuloy niyo pong buksan ang aming isipan sa lubusang pag-unawa sa iyong banal na salita. Ikaw po patuloy na malugod at patuloy na tumugon sa panalangin ng bawat isang mga bata na narito ngayon. Lord, maraming salamat po. To you alone be the glory, honor, and adoration. In Jesus' name, Amen! Bago ko tuloy ang magpaalam, tatawagin ko si Gab para sa isa pang muling paalala. Hello again guys, don't forget to memorize your verse and recite to your parents or teacher. That's right! Huwag kalimutan, kabisaduhin ang ating memory verse. And always remember, Jesus is our hero! See you again sa susunod!